guys! Hello mga katipid kids! Nakapaggawa na po ba ng leche plan ang lahat? So ngayon, dahil malapit na po ang Christmas at New Year, meron po kaming i-share ng lola ko na recipe po niya ng paggagawa po ng leche plan. So bukod sa napakaganda na ng itsura, napakakinis, makinis pa po sa mukha ko, napaka-creamy po nito. At yung gusto po namin sa leche plan is yung makunat-kunat yung pinakang texture. So kung ganun din po texture yung gusto po ninyo, panoorin nyo lamang po hanggang huli. And then, itong leche plan po na ginawa po natin, pwede sa mga next video is pwede pa po natin itong magawaan ng video. Okay? So, wag na natin patagalin pa. Mag-start na po tayo. Okay. So, uunahin po natin ay yung pag-caramelize po ng ating sugar. So, gagamit tayo ng 10 tablespoon white sugar. So, pagsasama-samahin na po natin. 1/4 cup ng tubig. At dito is maglalagay tayo ng 2 kalamansi. So, lulutuin po natin sa malalay na apoy hanggang sa mag-caramelize. So, ayan. Caramelize na siya, pero iintayin ko siya na medyo mag-brown. Pero hindi naman po yung brown na brown kasi mapait na po yun para maganda siyang tingnan. Kapag ganyang brown na is okay na po ito. Tapos, diretso na po natin sa llanera. So, hahati-hatiin lamang po natin ito. Estimate, bawat llanera is nakapaglagay tayo ng 2 tablespoon. Bilisan nyo lamang po yung kilos nito kasi titigas. So, halimbawa, kung aabutin po kayo ng tigas nitong ating caramelized sugar, pwede nyong isa lang ulit sa kalan po natin. Kailangan mahinang-mahina lamang po yung apoy para hindi siya masunog. At ngayon, iset aside po natin ito at gumawa na po tayo ng mixture ng ating leche plan. So, ang ginamit nga po pala nating llanera is large. Purong egg yolk po yung gagamitin po natin. So, magse-separate na po tayo at meron po akong na-order online na separatean po ng itlog. So, dito, malaking egg lamang po yung pwede kasi kapag small, medium is lumulusot. Tapos, ipunin lamang po natin yung ating egg white. So, may technique din dito. Kailangan mong patigilid-tagilidin para hindi po mag-shoot yung ating egg yolk. So, gagamit tayo ng 15 pieces or half dozen ng itlog. Bali, ang size po nito ay XL. Ito yung ating egg whites. Yung 15 pieces tayo po ay naka 600 ml ng egg whites. So, ito, hindi po ito masasayang. Kasi sa susunod, gagawin din po natin ito ng video na pang negosyo or panghandaan man. So, lalagyan lamang natin yan ng cover. And then, sa chiller po natin ilalagay. Ito na yung ating 15 pieces ng egg yolk. So, kapag okay na, ilagay na ang other ingredients. So, unahin ang 2 lata ng condense. So, kung anong preferred po natin condense is pwede po natin gamitin. At habang ginagawa na din po natin ito, nagpapainit na din po tayo ng tubig po natin para diretso salang na din po tayo. Tapos, 1 lata ng evap. Tapos, maglalagay din tayo dito ng 1 kalamansi, pantanggalan sa ng ating egg. And then, pwede na po nating haluin. Ngayon, para hindi po ma-overmix yung pinakang mixture po natin, isasalain din po natin ito. 3 hanggang 5 beses is pwede po nating salain para sigurado na pinong-pino po yung pinakang mixture po natin. At ito yung ating pinakang 5 times na sala po natin. Ngayon, kuhanin na po natin yung mga llanera po natin. So, naglagay tayo dito ng tigwa 1 cup, pero pwede rin naman na 1/2 cup. Tigwa 1 cup, meron pang natira. So, ito ay hahati-hatiin na po natin dito. So, pagkatapos po nito, lalagyan na po natin siya ng cover na foil para sigurado na hindi po matutuluan yung leche plan po natin. Kapag nalagyan na natin, ngayon gagamit tayo ng toothpick kasi ito po ay bubutasan po natin ng maliit po lamang para mayroong pagsisingawan yung init ng ating leche plan. So, kunin na natin yung ating steamer. So, after nito, isasalang na po natin.
Kailangan, bago po natin isalang, yung pinakang tubig po natin is kulong-kulo na. So, dun sa ginamit nating steamer, kalahati po yung tubig. So, yan, kulong-kulo na yung tubig po natin. So, babalikan po natin to after 1 hour. Tapos, yung pinakang apoy po natin is medium to low. Okay, so after 1 hour, check na po natin. Wow! Kinis nung ibabaw. At kapag tinutpick check natin yan is wala nang sumasabang mixture ng ating leche flan. Ibig sabihin is luto na. Estimate po talaga ng pagluluto is 40 minutes to 1 hour. So ngayon, ito ay hahanguin ko lang and then magbabalik po tayo kapag malamig na. Okay. Ito, totally talaga na malamig na po ito. Kasi hindi po agad natin nabalikan. Ngayon, paghahango po natin, yung pinakang foil po natin sa ibabaw is tatanggalin po natin kasi magtutubig po yon. So, ang kinis-kinis nung ibabaw. So, bali ito, nailagay ko na po sa ref. Kapag nailagay na po natin sa ref, sa chiller po natin, lalo siyang mas nagiging firm. Hindi ko agad siya nabalikan kasi nag-alaga na po tayo ng baby. So, solo flight ngayon tayo dito sa bahay. Ngayon, gagamit po tayo ng 500 ml ng microwavable tub. So, saktong-sakto siya dito. Madali lang naman siya. Tataob lang natin ganan. Then, ganan. Wow! Perfect! Mga katipid tips. So. Pero mamaya, matitikman natin yan. Kung perfect din ba yung lasa. Po yung leche flan ng lola ko na talagang hinahabol-habol ko lagi pag merong handaan. Lalo na pag siya yung nagluto. Oh, diba? Ay, ang kinis-kinis mga katipid tips. Makinis pa to sa mukha ko. Tapos itong pinakang packaging po natin ito. Meron po itong nabibiling oblong. Akala ko meron pa ako dito sa bahay. Nagamit ko na po pala. Hanap ako ng hanap. Kaya ako nagtagal pa lalo. So, halimbawa, ayaw kumawang. So, gumamit na lamang tayo ng matulis na spatula. Dahil large yung ginamit nating llanera, sakop na sakop yung 500 ml na tub. So, maganda siyang tingnan kasi para bang punong-puno. Gamitan nyo lamang yan ng tissue ulit kapag igigilid po ninyo para malinis. Tapos dito, halimbawa, hindi naman ganun karamihan yung ating caramelized sugar. So, pwede natin gawing 3 tablespoon bawat llanera. Saktong-sakto na po yun. Pero itong pinakasukat natin na 2 tablespoon, kumbaga is saktong-sakto. Pero kung gusto natin na madami yung caramelized sugar, so pwede natin gawing 3 tablespoon. Ganda-ganda ng pagkakaluto mga katipid tips. So, ang kinis-kinis. Okay, so yan. Mabilis lang naman siyang gawin. Ang matagal lang is yung pagluluto, diba? 1 hour. So ngayon, excited na po akong man. Ang ganda ng gilid. Oh my God! Ang ganda ng texture. Ang kinis-kinis. Ay, sarap. Tikman ko ulit ng lasa. Ang sarap. Yung pag kinakain natin, yung nagme-melt sa bibig natin. Tsaka alam mo yung medyo may pagkakunat, yung leche flan natin. So, ayun yung maganda doon sa leche flan ni Inay. Ayun yung hinahanap-hanap ko. Yung texture, yung may pagkakunat, yung leche flan po natin. Ang creamy, craving satisfied. Good job. Leche flan ni Lola. Ang sarap din yung lasa niya. Siguro gawa po nung kalamansi dun sa pinakang sugar natin. Parang nagpalinamnam dun sa caramelized sugar po natin. Kung kakaririn po natin to, so may future yung leche flan po natin kasi ang sarap po nung lasa. Bukod sa panghandaan, magagamit po natin ito is pwede po natin tong ibenta ng per tub na leche flan na tulad po nito or pwede po nating itapping sa mga cake, mga shake. So pwede po itong recipe po natin. Super creamy po nito mga katipid tips. Sigurado kung gagawin natin tong extra income, masasarapan po dito sa leche flan po natin. Thank you, Inay Mila, sa pagtuturo po ng ating creamy leche flan. Ito yung tipo na nakaupo ka, tapos ninanamnam mo yung leche flan, yung lasa. Sarap! So, sarap nitong ipanghanda ngayong Pasko at bagong taon. Sigurado, magiging reyna po ito nung handa po natin. Sa sarap po nung ating leche flan. Dahil nabigyan ko na kayo ng idea kung paano po gawain ang leche flan ni Lola ko. So ngayon, magpo-costing na po tayo para malaman natin kung ititinda natin to, magkano nga po ba per tub. Okay? So, umpisahan na po natin. Yun lagi ko pong sinasabi, magpo-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar. Basta mahalaga po dito, bibigyan ko po kayo ng idea ng presyuhan po dito sa lugar po namin. At kung magkano po yung magiging puhunan at posible po natin tubuhan.
tubuin. So, umpisahan po natin sa kalahating tray po ng itlog, bali 270 pesos po ang isang tray. Pero sabihin na po natin na 140 yung 1/2 tray. Dalawang condensed milk, 106, bali yung ginamit natin is yung Alaskang kulay blue. So, isang lata ng evap at kalamansi, pagsamahin na, sabihin natin na 35 pesos. Bali, ang ginamit ko din pong evap is yung Alaskang yellow. At yung sugar na ginamit po natin, yung kinaramelize po natin, at isama na din po natin dito yung tubig. So, sabihin na 11 pesos. Kaya ang total po ay 292 pesos. Ngayon, magpa-plus po tayo ng other expenses. So, yung ginamit po natin foil dito sa 5 tab, sabihin na po natin na 5 pesos. At sa packaging po natin, bali tayo po ay naka 5 tab, 4 pesos lamang po ang isa. So, sabihin na po natin na 30 pesos kasi kung gagamit pa tayo dyan ng sticker at sa plastic bag kapag ite-take out. Mag-plus na din po tayo ng pinakang gas po natin. So, mahina lamang naman po yung apoy nun. So, matipid lamang po yun. At pinakang labor po natin. Tapos, kung ilalagay po natin sa ref. So, sabihin na lamang po natin na 40 pesos kasi half tray lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. Ang total po ay 367. Ngayon, i-divide po natin sa 5 tab na nagawa po natin. At ang kalalabasan po na 73.4 yung pinakang puhunan po natin kada isang tab. Meron na din po yung pinakang packaging. So, pwedeng mas bumaba pa yung pinakang puhunan. Depende po yun sa lugar natin kasi merong mahal. Tapos, posible din naman tumaas kasi merong mas mahal pang lugar. Diba? So, malaga po doon is magkokosting po tayo. Ngayon, ito pwede po nating ibenta ng 100 to 120 pesos. So, hindi naman po kayo mapapahiya sa lasa po dito kasi talagang masarap po yung leche plan po natin. So, pwede po natin itong ibenta ng 100 pesos. At kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 26.2 kada isang tab. Ngayon, i-times 5 po natin sa nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 133 pesos po yung posible po nating tubuin. So, halimbawa, kung isang tray yung nagawa na natin, so posible na tayong tumubo ng 266 pesos. So, para sa akin, hindi na yun masama, lalo na kung beginners pa lamang po tayo. Ang kagandahan po doon, basta naging consistent po tayo at masarap po itong ating leche plan. Sigurado, marami po tayong magiging suki kasi hindi lang naman po Christmas, New Year, yung pinaghahandaan po nito kasi merong birthday, merong nagan, yung kahit nga po hindi na birthday yan, is nagkikrave na din po tayo sa leche plan. Basta ang tatandaan po natin, maging consistent po tayo at kalidad ng lasa ng leche plan po natin, hindi po imposible na kumita po tayo dito sa pagtitinda po ng leche plan. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit ako na idagdag na magandang negosyo or panghanda po ngayong Pasko at bagong taon. So kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!